ipagdarasal ko. Ipagdarasal ko na wala sana makaalam ng tungkol dito. Alex, gusto talaga kitang pasalamatan dahil sa ginawa mo kay tatay. Si Mario siyang nagsabi sa akin. Walang anuman. Ay, Alex, may sasabihin pala ako. Tungkol saan? Alam mo, Alex, nangyari to nung umalis kayo ni ate para sunduin si tatay. Kasi pinakaisapan ko si Eric na samahan akong mamasyal. Okay naman ang lahat, Alex. Nang makita namin si Raquel sa isang shopping mall at galit na galit siya nung malaman niyang sinamahan ako ni Eric lumabas. Bigla niya tong minura at ininsulto at sinisante, Alex. Tapos bigla niya ako sinabunutan at nagkasugat-sugat kaming dalawa doon. At hindi lang yun ang ginawa niya sa akin dahil pinagsasampal niya pa ako. At kung ano-anong ginawa niya sa akin at hindi tamang sisantehin niya si Eric. May punto naman ako, di ba, Alex? Alex! Anong nangyari? Sinabi ko lang kay Alex na huwag tanggalin si Eric pero parang hindi siya nakikinig, parang hindi niya ako nakikita. Grabe siya. Porket gwapo. Pero bakit siya tatanggalin? Ay, hindi ko pa pala nakukwento sa'yo. Nagsuntukan kasi kami ng malditang Raquel na yun sa shopping mall. Nagsuntukan kayo? Oo, paano kasi? Siya ang unang sumabunot sa akin. At kilala mo naman ako, alangan namang hindi ako gumante sa Paula. kanya, Sa no? pagkakataong ito, talagang ginulo mo ang lahat. Hindi, teka lang muna. Magpapaliwanag ako. Sandali lang. Pasensya na. Alam ko mali ang ginawa ko, pero hindi pwedeng magpasampa lang ako at tinawag niya ako hampas lupa. Ininsulto niya ako. Oo na, sa bagay tapos na ito. Nagkagulo na, ano pang magagawa natin? Oo. Bakit ba mainit ang ulo ni Alex? Ay, hindi ko rin alam. Ang nurse na magbabantay kay Itay dumating na, pero ayokong gumastos pa si Alex para sa problema natin. Sasabihin kong ako nang magbabantay kay Itay. Pag gumaling na siya, alis na rin tayo. Nag-uumpisa ka na naman eh. Hindi tayo pwede mabuhay ng dahil sa awa ng iba, Paula. Hindi ako kasal kay Alex, tandaan mo yan. Hindi natin kaano-ano mga taong ito. At saan tayo pupunta? Sige nga. Kung ibebenta natin kay Alex ang apartment natin para mabayaran ng binayad niya kay tatay, wala na tayong mapupuntahan maliban sa kalye. Ano, matutulog tayo sa plaza? O sa isang public shelter? Maghahanap tayo ng trabaho. At habang naghahanap tayo, anong gagastusin natin? Bahala na. At paano niya ito tinanggap? Maniwala ka, hindi ko alam. Seryoso siyang nakinig sa akin. Na halos walang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpipigil at masakit yun. Mas ginusto ko pa kung sinigawan niya ako ng malakas kesa sa ganon. Bueno, sa malaon at madali malalaman din niya. Oo. Ito ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko sa aking buhay. Isipin mo, Filipa. Inamin ko sa kanya na hindi totoong wala akong kapintasan tulad ng kanyang iniisip. Oo nga. Pero sa wakas, nasabi mo sa kanya ang totoo na siya mong dapat gawin. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Isa pa, magaan ang pakiramdam mo ngayon. Hindi. Lalo lamang itong bumigat. Nakita mo sana ang kanyang mukha nung sinabi ko sa kanya na hindi lamang niloko ko si Samuel, kundi pati na rin ang kanyang ina. Bueno, walang anak na gustong malaman ang tungkol dyan. Pero kinuha mong kanyang lugar at ginampanan mong mabuti. Minahal mo siya. Pinagtanggol at sunod ang layaw. Oo. Pero si Adriana nagluwal sa kanya. Maaaring kinamumuhian niya ako ngayon. Pinahirapan mong sarili mo sa kaisip sa mga bagay na yan. Mahal ka ni Alex. Marunong siya at pag-iisipan niya itong mabuti. Isa pa, alam niyang mahal ka ng kanyang ama. Alam na alam niya yon. Teka, sinabi mo ba sa kanya? Oo. Pero ang isang ina ay isang ina. Sana huwag niya ito ipagsabi sa iba. Ayoko malaman nila. Kay Bruno at kay Raquel. Hindi, sa tingin ko maingat si Alex. Para sa'yo si Alex ay higit na mabuti kaysa sa kanila. Bueno, patawad. Pero oo. Binsan ko siya. Yung may trailer. Alam mo, mapagkakatiwalaan siya. Kumusta ka, Mary? Nandito ka pa rin? Dumating po si Mr. Lombardo kanina. Sumaglit siya sa kanyang opisina. Hindi ako makalis agad hindi niya sinasabi. Anong ginawa niya? Hindi ko alam pero kailangan ko talaga na hintayin siya. Sabihin ko, dumaan ka? Wag na.
Ano ba ang problema mo? Kumakatok ako pero hindi ka sumasagot. Bakit ba? Si Raquel at Bruno ay mga kapatid ko. Hindi naging tapat si Victoria sa kanyang asawa. At ganun din ang aking ama. Pero bibigyan mo ako ng pera? Oo, syempre. Binayaran kita sa ginawa mo sa trailer, di ba? Oo, sir. Pasensya na. Mabuti. Alam mo na kung anong sasabihin? Syempre naman. Sandali lang. Ako sa pangalan ng isang napaka-importanteng tao ay nag-deliver kay Mr. Pedro Samaniego ng mga pirated na DVDs at CDs, mga drug pills. May kailangan pa po ba kayo, senyor? Isa pang order nito. Masusunod po. At kayo rin po? Hindi, tama na, salamat. Lasing ka na. Siguro sa mga nangyayari dapat lang. Sa tingin ko ito ang pagkakataon na dapat nasa matino kang pag-iisip. Fernando, utang na loob. Alam mo ba nitong mga nakalipas na taon ay nabuhay pala ako sa kasinungalingan? Si Raquel at Bruno, ang taong kinamumuhian ko sa lahat ay mga kapatid ko. At ang babaeng yun na tinatawag kong mama ay... ay, kirida pala ng aking ama. Niloko ang babaeng nagsilang sa akin, Fernando. Sa kabila ng pagiging magkaibigan nila, Ganon talaga, maaring masakit at malupit. Pero paano naman ang kanilang damdamin? Fernando, hindi pwedeng maging dahilan yun. Hindi maaaring gawing excuse na lang basta ang emosyon. Alejandro, maaring nagmamahalan sila. Ang pag-ibig-ibig lang umuusbong at hindi mo ito mapipigilan. Kilala mo kung ano siya at ang iyong ama ay isang disenteng tao. Yun ang sinasabi nila. Maaaring nagpigil din sila pero nanaig ang pag-ibig nila, Alejandro. Hindi mo madidiktahan ang puso. Pwes hindi dapat dahil sila ay kasal, Fernando. Alejandro, alam ko Kasal yun. sila. Alam ko yun pero wala tayong karapatang husgahan sila. Wala tayong ideya kung ano ang tumatakbo sa mga isip ng dalawang taong nagmamahalan ng labis at totoo. At hindi rin natin alam kung anong naging buhay nila sa dati nilang mga asawa. Si Victoria. Si Victoria hindi siya nagbabanggit tungkol sa una niyang asawa. Pero pagkakaintindi ko, isa siyang mabuting tao. Isang writer. Tama, tama. Pero maaari may kulang na isang bagay. Isang bagay na importante. At bigla niyang nakilala ang pag-ibig ng kanyang buhay. At ganoon din siya. Dahil byuda na siya nang bumalik at nagpakasal sila. Anong masasabi mo sa relasyon ng iyong ama kay Victoria? Ang alam ko, mahal na mahal nila ang isa't isa. Siya, mapagbigay siya sa lahat ng bagay. At ganoon din siya sa kanya. Nagbibigayan sila. Ang papa wala siyang itinatanggi sa amin. Kay Bruno, kay Raquel, at sa akin, kahit kailan hindi. At si Victoria? Ganon din siya, pero ang mama ay naging kaibigan niya. Ang papa mo ay kaibigan ng kanyang asawa. At huwag mong sabihin na ang mga lalaki ay pwede mga liwa at ang mga babae ay hindi. Hindi. Siyempre hindi. Pareho silang may kasalanan. Pero hindi ibang tao ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin Si ay ang aking Adriana ina ang at ama. nagbigay sa iyo ng buhay. Pero si Victoria ang iyong ina. Fernando, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan kita, Hindi mo Alejandro. naiintindihan. Alam ko nagagalit ka, napupuot ka, nagngingit-ngit dahil sa pangyayaring yan. Pero maraming taon na nakaraan. Pero Fernando, ngayon lang sa akin nangyari ang bagay na to. At nang malaman kong kadugo ko palang demonyong yun, lalo akong nagalit. Galit na galit ako ngayon sa kanya. Kailangan umpisahan mo ng tanggapin ito. Dapat nakita mo itsura niya, Filipa. Kinamumuhian niya ako. Ay, syempre hindi. Nabigla lang siya at natural yon. Pero makakalimutan din niya ito. Hindi sa tingin ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Na halos hindi mo kilala ang kanyang ina, na hindi kayo magkaibigan, na magkakilala lang kayo. Malay mo, makakatulong yon. Pareho lang ito. Alam mo, mahal na mahal ko si Alejandro. Nung bata pa siya, kinakarga ko siya sa aking braso.
ang nagpalaki sa kanya. Palagi ko siya pinagtatanggol. Para sa akin, siya ang aking bunso. At ngayon nawala na siya sa akin. Kailangan bigyan natin ng panahon. Si Alex ay mabuting bata. Makakalimutan niya ito. Maintindihan niya. Ano ang kanyang maintindihan? Na mahal mo siya. Inaalagaan mo siyang mabuti. Binigyan mo siya ng pagmamahal at atensyon. Tsaka maliban dyan, pinaligaya mo ang kanyang ama. Dahil saksi ako na pinaligaya mo siya. Siya. Tama na yan. Tama na yan. Tama na. Kahit papaano ang namagitan sa iyong papa at kay Victoria ay pag-ibig. At ano ang namagitan sa inyo ni Maria Jose? Ibang bagay to, Fernando. Mas matindi. Dahil kumbinsido ka na hindi kayo kasal. Na ang lahat ay drama na kagagawa ni Bruno pero nagsama pa rin kayo. Marahil nagsiping na kayo sa kama. Oo. Para makagante? O makatabla? Oo. Birhin ba siya? Hindi ko alam. Wala akong Hindi, pake. hindi. Hindi na ikaw ang Alejandrong nakilala ko. Pwes di wag ka na lang magtanong kung naiinis ka. At saka ang relasyon ko kay Maria Jose, walang kinalaman sa relasyon ni Papa at ni Victoria. May kinalaman. May malaking kinalaman, Alejandro. Dahil bago mo punahin o husgahan ng ibang tao, isipin mo rin kung ano ang ginagawa mo sa babaeng yon. Tama man o hindi, kung sinipingan mo siya para makagante, malaki ang pinsalang nagawa mo. Dapat gumamit ka ng proteksyon para sa sarili mo. Waiter and bill, please. Ibalik mo ako sa opisina, iniwan ko yung kotse ko doon. Lasing ka na. Mabuti pa, ihahatid na kita sa inyo. Nabigyan ko na siya ng gamot. Maya-maya lang makakatulog na Salamat, siya. Rosie. Ang mabuti pa, ma'am, dito na lang ako matutulog sa sopa sakaling kailangan mo ko. Naku, sa tingin ko hindi na kailangan. Mabuti pa magpahinga ka na. Ako na may iwan dito. Hindi, ma'am. Okay lang. Huwag kayong mag-alala. Dinala ko rito para alagaan ang inyong ama. Sanay na sanay ako magbantay sa mga pasyente. Totoo, huwag kayong mag-alala. Kaya ko pa. At isa pa, hindi naman masyadong malubha ang inyong ama, kaya okay lang. Sige, titingnan natin. Salamat, Rosie. Walang anuman, ma'am. Good night. Magpahinga kayong mabuti. Salamat. Oh, nakabalik na pala dito ang matanda. Anong kailangan mo? Gusto kong pakinggan mo to. Ako sa pangalan ng isang napaka-importanteng tao ay nag-deliver kay Mr. Pedro Samaniego ng mga pirated na DVDs at CDs, mga drug pills at 10-22 caliber na mga baril. Bakit ba binubuntun mo ang lahat ng galit mo sa itay ko? Wala akong pakialam sa iyong ama. May paki ako sa iyo. Pero hindi umubra ang plano mo, Bruno. Kaya kalimutan mo na ito. Hindi umubra, sangayon ako. Pero hindi kasama sa mga plano ko na aangkinin ka ng demonyong yun. Hindi niya ako maangkin. Kukuha kami ng diborsyo. Sinabi niya na sa akin. May kinausap siyang abogado para mabago ang status at mahati ang mga Kailan alkalian. Hindi ko alam. Sa loob ng ilang araw. At habang wala pa, sumisiping siya sa'yo. Hindi siya sumisiping sa akin. Huwag kang sinungaling. Sige nga, sabihin mo sa kanya na nagdadalang tao ka ng anak Paano ko. ko masasabi sa kanya ang ganung bagay? Hindi siya maniniwala. Bakit hindi? Dahil, alam kong, Makinig ka sa akin. Gagawin mo to. Bumalik ka rito!